guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay sneakers episode na naman tayo guys, no? Medyo nahilig na tayo sa mga sapatos guys. As you can see, meron na tayong mga videos and uploads sa ating pong YouTube channel, particularly sa mga sapatos review, no guys. So we have here, ito yung isa sa mga well-known or mga sikat na sneaker ni Adidas, no. Ito yung mga mga kapatid or mga kamag-anak ni Samba, ni Gazelle, yan. Marami silang mga pangalan sa mga ganitong design. So ito yung mga flagship ng mga sapatos nga pala ni Adidas, except doon sa yung sikat yung trending na Samba. But this one is another type of Samba to guys. This is handball special na sapatos. Ayan. So ito. Alright. So size 9.5. Yung mga sapatos pala natin guys is from 9.5 to 10 tayo yung sizes. So yan. Abangan nyo yung mga ibang reviews din natin guys sa mga Adidas na sneakers, not only for sneakers and also for their basketball shoes and the running shoes. So kung meron tayong available na sapatos, i-review natin guys para sa inyo guys, hanggang sa kaya kong i-review, yung sa may idea or hanggang sa may knowledge na kaya kong i-review yung sapatos na ito. So sige, simulan na natin guys. So ito yung kanyang colorway, and at the same time ito yung kanyang design. So this is handball special from Adidas. So this one is, they called it Swede, or paano babasahin yon, Swede or Swede. Alright, so Swede kasi yung ginamit na materials is Swede or Swede. Particular to guys, napaka-particular itong material na to sa mga sapatos, no. Syempre sa mga sapatos yung ginagamit is leather, synthetic leather, yung canvas na material, yung parang cloth. Yung iba naman is mesh type. Ano pa ba yung mga ibang ginagamit nilang mga, pero commonly used is yung leather tsaka synthetic leather, no. Pati na rin yung cloth type. This one is, ito yung talagang medyo na meron halos sa lahat, no. Yung kahit sa Puma, meron silang Swede na ito guys. Yung sa Nike, meron din at the same time. And ito, all Swede yung ginamit na kulay blue. Ang ganda ng combination guys. Ito yung bagay na bagay ito sa mga pang-bagets na forma, short pants, or even casual, pang trabaho. Paparisan nyo ng khaki na pants, long pants, yan, pwede na siya pang trabaho. Yan, pwede siya pang bagets, and pwede din siya pang formal or casual. Maganda yung pagkaka-design. So, Swede. Alright guys, so ito yung tela ng Swede guys. Ayan. So medyo to guys, maarte itong sapatos na to. Hindi to siya pwedeng mabasa sa ulan, or kapag nabasa, ang problema ito yung kanyang materials na ginamit is mag-iiba yung kulay, tsaka meron talagang pinanglilinis dito sa kanyang Swede na material. Alright, so yan, dun sa kabila, yan din. Meron siyang leather dito. Ayan guys, ito. Okay, sa kanyang stripes, tsaka dito sa kanyang likuran. And then, ito yung ginamit niyang outsole. Gum type. Ito yung tinatawag nilang gum. Yan. Malakas mag-spike na ito guys pagka ganito. Yan, gum type. Alright, para din siyang para din siyang Samba. Check nyo yung review natin sa Samba guys, ayan. So itong sapatos nito guys is medyo, sa tingin ko guys is marumihin to. Madaling kumapit yung alikabok o kaya yung dumi dito. So basically this one is for good for indoor use. Hindi ko sinasuggest na for outdoor use to guys. Kapag nagko-commute ka lang, medyo
This one is not really advisable para sa mga commuters kasi madali itong siyang madumihan pag na tapakan or something na nalikabukan or nabasa. Alright, so dito tayo sa loob sa kanyang inner liner. Ang ginamit dito guys is yan, leather. At least kay leather yung ginamit dito sa inner liner. Ang maganda kasi kapag leather yung sa inner liner guys, itong klaseng sapatos na to, hindi mo na siya kailangan laban pa. Yan, pupunasan mo lang dito. Kasi pag yung cloth yung ginamit dito sa inner liner, ang mangyayari, lalo na yung mga mapuputi, mangyayari kailangan mo talaga siyang labhan. But this one is, I don't think so kung kailangan, advisable ba itong siyang labhan. Okay, kasi meron parang chemical or cleaning materials or cleaning mga equipments yan na pwede na pang swed na material. Alright, ito yung kanyang inner sole. Yan, may ganyan yung design ng inner sole. Yan. So far, malambot yung kanyang cushioning. And then dito yung kanyang special. Ito, para siyang nabubura na yung special niya. Alright. So this one is handball special, yung complete na name design ng sapatos na to. Ito ang kanyang lace. Yung kanyang lace nating special, okay lang, simple lang, parang yung sa mga running shoes ng Adidas. Okay, yan. Ito yung mga stitching, yung pagkakatahi. Okay. So, ito yung isa. Ayan. Dito naman tayo sa likuran. Ayan. So, ibang klase din yung design niya dito guys. So, ayan. So, dito, kita po yung kanyang tahi. Pagdating dito, wala na. Nakatago na. Alright. So, sa kabila, ganun din. Okay. So, this one is leather. Alright. So, maganda yung dito sa dito banda, I don't know ano man tawag dito sa kanyang heel man tawag dito. Okay, ayan. So ito naman sa ilalim yung kanyang tang or dila. Alright, so mesh type yung ginamit sa ilalim. Yan yung, tapos meron siyang foam, tapos yung sa ibabaw niya, yan yung suede. Ito yung suede. Yan, ito. Yan, yung suede na material na ginamit. Yan. So, alright guys. So, I hope you enjoy watching this video at sana may natutunan kayo sa sapatos nito. No? May information kayong nakuha sa sapatos nito sa ating pong simpleng pagre-review sa sapatos na ito. And huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe for more shoe review for our channel. Thanks for watching and have a nice day.